Dami niyang spike at saka buds. At multiple pala to ng spike. So, ganyan siya. Yan. Good day everyone, welcome to my orchid side again. For today's video, update ko kayo sa mga orchids ko and ano yung mga nag-bloom ngayon. So ang dami nila mga bulaklak ngayon kasi tag-init, tamang alaga din, shading, fertilize. So eto sila ngayon. So ang dami nila mga bulaklak kung nakikita nyo. Yung iba may mga spike pa doon tulad nito. Yan, dark magenta, violet, blue pink, ewan ko. Ito previous lang to ni GBO, pero hindi ko sukat akalain ng ganyang kalalaki yung kanyang petals. Para siyang king dragon variety, pero maliit lang siya, hindi siya ganong katangkaran, hindi siya ganong kalakihan din. Tapos ito yung last post ko sa YouTube shorts ko na mini dendro siya. Yan, violet, ang ganda, ang dami niyang binigay sa akin bloom. So ayan siya ngayon, makikita mo ang ganda niya. Pa-fade na rin to, mga siguro mga 2 weeks pa or 3 weeks, depende sa ano niya, sa location niya. Pero yan, ang ganda niya. So yan, so dito inilipat ko yung iba kasi may ginagawa dun sa likod. So yan sila ngayon. Dito pa yung dati ko mga yung curly morning glory andon, may pakita ko sa inyo. Ayan si Curly Morning Glory, ang ganda niya. Tapos yung katabi, ganun pa rin yung color niya, bright pa din kasi tapos ayan, meron akong bago, Sinophorn Bright Star, I don't know, pero ayan yung ano niya, ayan yung flower niya, ang ganda. Yan, tamang shade sila dito, tamang mainita. Ayun, tapos meron pa dun sa loob, ayun, mga nagbo-bloom sila. Yan. Patuloy na rin siguro yan. Ayan, pero ang ganda yan. Ayan siya. May mga spike pa doon. Tapos ito yung last na pinost ko na lilac pink. Yan. Still, ganun pa rin siya. Ang ganda pa rin niya. Pero pa-fade na rin to soon. Maglalagas na yan one by one. Pero sa ngayon, nai-enjoy ko pa yung flower nila. So, ayan siya. Ang tingkad. So, pagka tatlo na lang yung flower niya, siguro i-cut ko na. Pero ang nakakatuwa dyan, kahit may bloom pa siyang ganyan, meron siyang spike na panibago dito. Ayan, may spike na naman siya dito. Ayan, isa. Tumutubo siya dyan. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo, brown yung kanyang mga canes, indikasyon na nabilad siya sa araw. Kasi ito na-train ko sa full sun, inilipat ko lang kasi may ginagawa dun sa likod. So, ito pa yung isa, yung pink. Nag-bloom siya ngayon. Ayan yung pink. Ayan. So hindi ko siya inalis dyan kasi tamang siya naiinitan, kaya nagbigay siya sa akin ng bloom na napakaganda. Ayan. Mokara ko na tinapkat, ito yung tinapkat ko. Ayan, ang lalaki na nila, dalawa siya. Ang dami parang residue ng fertilizer pero okay lang yan. Ayan siya. So tapos ito, may bago akong dendrobium. Malalaking klase ito at matangkad siya, as in 5 feet or 6 feet, depende sa alaga. Ano to dendro variety. Ito yung nakikita ko sa Indonesia madalas or Vietnam. Lumalaki ito galing to sa kaibigan ko. Actually kariripat ko lang siya. Ayan siya, nakaibabaw lang siya dun sa uling, tapos sa ilalim styrofoam para hindi siya masyadong lubog or hindi siya ma-root rot. Yan, hindi talaga ako fan ng nilulubog yung orchids or binabalot. Talaga gusto ko expose yung ugat nila para kahit paano madali sila makarecover. Kasi iba nakikita ko ganun yung ginagawa. So sa pag-alaga ko, na-try ko na yun, pero ang tagal niyang makarecover pagka talaga nilulubog mo. Pero yan, nakaano lang siya, nakaibabaw lang siya. Yan, ang lalaki nito malalaki ito as in 5 feet na malaki siya. Tapos ito yung rescue na ano ko, na Cattleya. Sana mabuhay pa, pero rescue ko lang yan Ayan siya. Yan, as in ganun pa rin, charcoal. Hindi ko pina-fertilize kasi
stress siya kasi pag fertilizer ko yan, hindi siya makaka-recover, masya-shock yung katawan niya, baka lalong hindi maka-recover. Yan, ito pa yung isang violet din to, galing din to dun sa sa kabila, magkasama nitong lilac pink na to. Yan, ganun pa din siya. Kung makita mga pula-pula yung dahon niya kasi bilad siya sa araw. Ayan, hindi siya nakalubog, nakapatong lang talaga, pero yung ugat niya naglalabasan ng green talaga siya. Yan, may mga kikis pa doon tira. Ayan, ayan, ang dami nilang white spot na galing sa fertilizer. So yan, ayan, yung kagandahan talaga pag nakamount kahit no media, basta every other mo dinidiligan, ang bilis niya makarecover, tsaka ang ganda niya. Yan, meron pa dun sa likod, dito siya. Ito rin to, mini Nemo to eh. Actually, na-stress to kaya hindi ko siya masyadong naalagaan. Pero iba na dun sila. Tapos may bago akong alaga dito. Nepenthes. Eto, si Nepenthes. Actually, may hirap alagaan to kasi hindi ito kailangan ng nutrients. Hindi rin kailangan ng pataba. Hindi siya kailangan ng matatabang basta ayan lang siya. Yan, meron siya dito. Bigay lang sa akin ng friend ko to, pero alagaan ko. Hindi daw may fertilizer, tapos distilled water or rainwater yung kailangan pandilig sa kanya para ma-maintain yung ganda niya. Yan, ito pa. Actually, lang to, kikis lang din siya, pero yan, lumalabong na rin siya. Yan, ang ganda niya na rin. Yan, ito nakakatawa. Carnivorous daw to sabi nila, pero sana mag-thrive sa akin. Tapos ito pa, may panibago na namang spike doon. Ay, yan, spike. Yan, ito. Ayan, ayun, may mga bloom pa doon. Yung dalawa. Ayan, may mga bloom pa sila. Ayan. Actually, fertilizer ko lang. Today is Sunday, so early in the morning ako nag-fertilizer. Make sure na bago sumikat yung araw, fertilizer ko na sila para hindi magkaroon ng mga blister sa dahon or magkaroon ng mga dark spots. Nakaramihan pag naiwan yung tubig doon na bilad, nagkakaroon sila ng dark spots talaga or parang burn sa dahon. Tapos ito yung isang gumay section ko, alba, semi-alba, aphyllum. Tapos meron pa dun sa likod. So hindi ko siya pa. Pero makita mo sila ngayon, ang ganda niya na lang. Kaka-fertilizer ko, lumalabong na siya. Ayan, lumalabong na. Ganun pa din. Yan, kung di media niya, meron lang net doon na green, tapos ikinapit ko lang sa ilalim niyan pure charcoal, tapos on the top konting coconut husk na chunks para ma-maintain yung moisture niya, hindi siya matuyo. Ayan, kasi pinapatong ko lang talaga eh. Hindi ko talaga sila binabaon kasi kadalasan pag binaon mo, ang tagal makarecover ng ugat nila, ang tagal nilang magbigay ng panibagong kikis. So hindi ko siya ginagawa talaga, nilulubog talagang patong lang. Pero yun, mga yun, nakapatong lang talaga sa fern chips. Yan, fern chips lang siya. Ayan, kasi nakapatong lang siya yan, hindi ko siya nilulubog talaga. Ayan. Tapos ito yung Cerealiana ko na dati pa galing to sa mother plant, pero ngayon tinan mo sila ngayon, ang ganda ng mga ugat, may red teeth. Yan, tapos ang aking mga Rhodioxini, mga Celogini section ko, dito sila. Ayan, may panibago na naman siyang shoots doon. Ayan, ayan sila Rhodioxini. Ito hindi mahirap palagaan yan, pero ang gusto ko dyan, cascading yung flower niya, para siyang pakurtina pababa. So ang bango pa ng flower niya. Slightly open siya kapag paggabi na, sumasarado ng konti, pero ang ganda niyan. Madalang to, galing pa Mindanao yan, the rest hindi ko nasa loob pa siya, so hindi ko maano. Eto rin ito galing to sa mga pinagputulan kong mga old stem ng sanggumay. Kinat ko lang siya, tapos binitaw ko siya dyan. Ayan, tumubo siya. Ayan, hopefully gaganda siya dyan na fertilizer ko. Ayan.
Tapos dito sa ilalim, ayan, ang mga fern ko, tsaka ang aking mga Grammatophyllum. Eto, Grammatophyllum. Yan, tamang-tamang shade yung dahon nila. Hindi ganun ka bright green, hindi ganun ka dark green, tama lang. At may nakikita kang medyo light yellow o light green na kulay na ganyan. Hindi kasi yun nakaka-receive siya ng tamang init ng araw. Tsaka pag dark na dark yung dahon nila, possible na hindi siya mag-bloom sa'yo. Ganun. So yun siya. Tapos dito, yung aking mga agrigratum, mainly yan. Etong isang nasa sa driftwood na yan, maliit. Propagate ko na lang yan. Tapos ayun, yung nandun yung merong black na plastic, yun ang pinaka mother plant niya. So kailangan ko pa tong ibilad ng kaunti, iusog ko dun sa banda dun side sa may tabi ng bakod para ma-meet ko yung tamang light green, yellow or na kulay ng dahon. Kasi once na nag-dark green yan, hindi siya magbibigay ng bloom. So yun ang hindi ko masyadong gusto, kasi gusto ko siya makita mag-bloom talaga. Tapos ito, hindi ko alam anong tawag dito. Comment nga kayo kung ano to. Pero ang ganda nito eh. Palibasa na fertilizer din siya. Ayan siya, mahaba din. Ngayon lang dito talagang nag-up siya. Tapos pa nag-up siya, doon siya kakapit. Ang ingay ng manok. Ayan siya. Ayan. So meron pa ako dito yung aking Aienopsis. Magbo-bloom na rin siya. Wait, lilipat ako doon sa baba. Ayun siya, yung maliit na yon. Wait lang ba, susuot lang ako dito sa ilalim para mapakita ko sa Aienopsis na yan. Ayan si Aienopsis. Yan. Yan, magbibigay. Ang dami niyang binigay na flower ngayon. Last time hindi siya ganyan, dalawa lang. Kasi nga recovery stage pa siya noon. Pero ngayon tinang siya. Ang dami niyang spike at saka buds. At multiple pala to ng spike. So, ganyan siya. Yan. Tapos itong aking natirang Tulumia. Medyo na-istet. Medyo na medyo na tawag dito. Namatay yung isa nito pero ito, ayan, buhay. Yan, may panibago na naman siya mga shoots doon. Talagang bare root lang talaga halos to. Kaya nilagay ko talaga sa kanya yung fern chips kasi hindi siya nag-hold ng masyadong moisture talaga. Unlike talaga sa mga, ito kasi talagang bare root lang to, naka-mount lang talaga sa kahoy ito. Pati itong Aienopsis, yan, ang ganda niya. Yan, dyan lang siya. Yan lang siya. Yan, kapatong lang din siya dyan. Pero yun, may makita ka mga ugat na green. Yan, indication talaga na gusto niya doon sa area to kasi mahilig na sa araw to. Pero hindi naman ganun ka-direct kasi ano din siya, lahi din siya ng mga Oncidium. I don't know, basta ewan ko kung kalahi ba ng Oncidium. Correct yun na lang kapag mali ako. Ito yung mga Oncidium ko. Dito ako sa ilalim ng greenhouse ko. Yan siya. Ayan. Yan, kapit na rin siya. Yan, hindi ko siya masyadong ginagalaw dyan. Yan. Eto, pag alaga kayo nito, dito mahilig sa tubig. Ayaw nilang masyadong basa ang ugat nila. Nagkakaroon sila ng root rot. So hayaan mo lang sila. Pag tuyo na sila, doon mo sila dilingan. Pero maganda talaga media dito. Huling lang talaga tsaka fern chips. So kaya minamount talaga siya. Gusto nyo talaga to bright. Wag naman direct. Yan siya. Tapos ito yung Rogozini. Soligini Rogozini ko. Yan. Ang dami niyang kikis or anak. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, ang dami niya. Pati sa ito rin tong aking Pandorata. Ito Pandorata yan. Ang ganda rin nito, lemon green din siya. Mabango din flower nito. Yan, Pandorata. Yan. Ito yung magandang dahon sa kanila. Yan, yung ganyang kulay. Yan, tamang-tama sa kanila. Pagka nagda-dark green, hindi maganda yan. Hindi sila masyado magbibigay sa iyo ng flower. Ayan siya. Yung aking Pandorata. Ayan. Tapos ito. Teka, bababa ko lang itong isang ito si Cattleya Dude siya. Ayan siya. Yan. Ang dami na naman yung mga leads na lumilitaw. Ayan.
Ito yung magandang flower na nagbigay sa akin. Ang ganda ng flower nito eh. Ayan siya. Ayan, dami pa rin yung residue dyan. Ayan, green tip. Ayan. So, hindi rin tumilig sa dilig. Kailangan slightly dry bago kayo magtubig. Ito pa yung isa. Ito din, cut din to. Ayan, no? Kinat ko din yan. Ito apilum to, mga kikis ng, ay mga old stem ng apilum. Yan, kinat ko lang, tapos pinatong ko lang siya yan. Pero buhay na siya dyan. Ayan. Dito galing yan sa pinaka mother plant. Teka, ito kasi. Ayan, dito siya galing. Dito sa mismong, ito yung nakalagay dun sa uling. Ayan siya. Ang ganda niya. Ang labong. Kasi regular fertilizer ko siya 2 times a week. Light feed para mas ma-absorb ng orchids. Kasi pag heavy feed, medyo nasashock sila. Mientras matabang, maganda. Pero madalas. Kasi kadalasan sinasabi nila, weekly. Sa akin 2 times a week siya, 2 beses. Merkules tsaka Sunday. Yan, early in the morning, 6 hanggang 7. Kailangan wag na silang maaarawan habang magpa-fertilizer ka. Kailangan wala mo ng araw para matuyo ang buti, kasi kakaroon sila ng sun, kaka-sunburn. Yung naiiwan na residue, yun minsan nagkakaroon ng paninilaw ng dahon. Yan siya. Saka ito hopefully magbigay sa akin ng spike. Ganda ng bulaklak nito, akala mo yellow tapos mayroong parang egg yolk siya yung kulay niya. Ayan siya. Ito yung minount ko sa coconut shell. Ayan siya, buhay na siya, may mga ugat na yan sa loob na bago. Ayan, may ugat na siya lumilitaw. 2 na sila sa ilalim. Ayan, uning lang din siya. Ayan, tapos meron lang siyang tinali ko lang dito sa mismong wire. Ayan, buhay na yan, may panibago na lumalabas na kaya na dahon. Kasi meron na siyang ugat sa ilalim. Regularly dilig to, pero miss lang, hindi yung basang basa. Kailangan may ko lang moisture. Ayan, panibago na to. Last time wala to, pero yan, pure charcoal lang yan, tapos sa ilalim may butas. Di ko makagawa kasi ng nito, ng paano ginagawa, pero soon gagawa ko para sa inyo, para makita nyo. Very easy. Ito maganda to, ideal to sa mga maliliit na orchids lang, like Tolomia, Ainopsis. Yan. Yung mga mini dendro, pero kailangan din talaga siya. Sakop lang talaga dito. Maganda ito. Gusto kong gumawa nito, ilalagay ko dito mga Ainopsis o kaya mga Tolomia. Maganda dito kasi bukod sa matigas yung coconut shell, tsaka durable yung uling, hindi siya ganun mabilis masira. Unlike kasi ng coconut husk, idea lang talaga siya for seedling. Ang tinatagal nun 1 year lang. Tapos magpapalit ka na. Tapos madali siyang mabulok talaga. Unlike ng uling talaga, taon ang bibilangin mo bago ka magpalit ng media. Yan siya. Kaya nakikita mo, buhay na yan. Yung mga natutuyong dahon na yan, yung mga old leaves niya nung bago ko siya nilagay dito. Yeah, so pero may tumutubo naman na mga bagong dahon. So, buhay na siya. May mga ugat niya sa ilalim. Parang ganito siya. Ayan, purong uling lang talaga yan. Yan. Light shade siya. Hindi siya tabilad sa araw. Medyo dikit siya dito sa may tabi ng bubong. Kaya yan. Kaya mga ugat nila talaga. Mga green. Ayan sila. Kaya ito dito galing yan, yung mga kikis na nakita nyo kanina. Ayan, ito sinililipat ko rin to. Ayan. Ang hirap pabulaklakin ito kasi nasa lowland ako, pero I try pa rin my best para magbigay sa akin ng bloom. Almost 2 years na rin sa akin to. 2 years or 3 years, hindi ko na matandaan. Unlike nung Aphrodite na yon, ayun, paubos na yung kanyang flower, pero yan siya ngayon. Yan, yun, pabuka pa yung isa, tsaka yung isa. Sana magtuloy-tuloy sila, maganda. Talagang alaga din talaga dapat, hindi mo siya papabayaan. Si orchids, nasabi nila, madaling alagaan. Oo, madaling alagaan, pero titingnan mo din talaga. Lagay mo sa location nila talaga na maganda. Or kung saan sila nagtatribe, doon mo sila ilagay. Ito napansin ko dito, sa mga Aphrodite,
once na nagbigay siya ng spike sa area yan, huwag mo na siyang ililipat kasi mag-a-another adapt na naman siya ng ang tawag dito ng area bago siya magtuloy. Baka hindi magtuloy yung bloom niya once na naging spike. Ayan, doon ko lang siya inilagay, shade niya dyan, arawan din, pero di ganun kainit. Ayan, pangalawang bloom niya na sa akin yan, na last no karaan. Mas mahaba yung spike niya nun kasi hindi siya, nililipat-lipat ko kasi hinahanap ko yung tamang lamig para magtuloy-tuloy, na-trigger yung kanyang mga buds. Pero yun nga, nilipat-lipat ko, halos naghahanap din siya ng araw, yun, humaba ng humaba. Di tulad nito ngayon, ayan, tamang-tama lang talaga siya. Tamang-tama lang talaga siya ngayon. Ayan, tamang-tama lang siya. Ayan, ayun, patapos na. May panibago pa dun sa ilalim na spike, ay na buds. So yun siya. Tapos may yung aking anong tawag dito, Aerides, ayun siya, nasa mangga, buhay na buhay siya doon. Puputulin kasi yung manggang yan, baka tanggalin ko na rin sila dyan kasi kaya ako nilipat yan, makalat dito sa side na to, makalat siya. So yan, may ginagawa kasi ditong bahay, so putulin yung mangga, so patanggalin ko na siya doon, pati yung aking mga lamilata na mga wild yun, yung aking Aerides. Actually ang root system niya ang ganda na, sobrang nakakapit na siya dun sa puno ng mangga. So pagka tinanggal ko, another setback na naman, ganun talaga. Kesa naman mamatay dyan, pag pinutol, mabuwal lang, hindi ko kunin, mamamatay talaga siya. Saka ito pa, ito ang ganda na rin ito. Actually yan, may mga kandila sa ibabaw para hindi siya mag pero yan siya, mahaba na rin siya. Ayan. So yun lang guys po sa video to, sana nag-enjoy kayo. Pag may tanong kayo, comment down below, at huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe, mag-like and share para lagi updated sa mga bago kong videos sa susunod pa. Maraming salamat.